Ito yung main topic natin, si Bato de la Rosa. Si Oo. Bato kasi merong balita dito, yung Abante News, na si Bato de la Rosa daw, eto na, nag-iikot na daw ng Maynila. Ayan. Tacloban yan. Ito to. Kamali lang. Yes. Balik tayo. Tapos, nasaan ba yun? Ito. Yung pinaka-picture niyan, saan ko ba ilalagay? Ito. Ayan na. Yun. Naglilibot na daw sa Maynila. No, itong si Bato de la Rosa gamit yung kanyang motorsiklo. Ayan, sabi ng Abante News online, hindi man nakikita ng publiko matapos mapaulat ang umano'y inilabas na arrest warrant ng International Criminal Court. Nagpapagala-gala umano si Bato de la Rosa sa Metro Manila ayon sa ulat ng politiko. Maganda yan. Siguro naka-helmet, ano? Hindi na Pwede naka-helmet. No? Kasi kung makikita sila ng netizen, i-upload agad yan. Di ba? Trending yan eh. Kaya hanggat walang lumalabas na picture na nakuhaan siya, hindi ako maniniwalang hindi yan nagtatago. Baka ano lang yan, spin lang nila yan. Pero yun nga, pwede naka-helmet. Basta hindi siya nakikilala. Kasi kung nakikilala siya, sigurado yan, ang daming picture. Uy, si Bato, picture nila yan. O nandito na, gano'n siya. Pero kahit naman daw magtago si Bato de la Rosa, kahit magtago, ang sabi naman nila John Vic Remulla is, merong 6 na bahay na pinupuntahan yan. No? Bahay ng mga kaibigan niya. At palipat-lipat siya o paiba-iba siya nung mga sasakyan. Siguro, para hindi mahalata, hindi mahuli. Kumbaga hindi man natin nakikita siya, etong mga otoridad sinusubaybayan naman siya, no? Hindi siya makakapagtago. Ako kasi ever since simula nung bumuka yung bibig ni Ombudsman Remulla na may warrant to pares si Bato de la Rosa, isa lang ang pinaniwalaan ko na talaga doon, may warrant to pares talaga si Bato. No? Yun yung talagang pinaniwalaan ko na yun. At the same time, bago ibuka yung bibig ni Ombudsman Remulla, nakatiktik na sa kanila yan. Oo, malamang. Ganun nga nangyari dyan. Ako rin sa personal opinion ko, meron na talaga. Meron na talaga. Ang tinitignan na lang dyan kung kailan ilalabas. Kailan ilalabas, no? Kasi biglaan yan. Which no? is yun talaga daw Sabi hindi tinatanong kung meron o wala. Meron talaga. Ang tinatanong kung kailan. Yun ang tanong. Ulitin ko po mga boss. Ang sabi ni Atty. Cristina Conti, hindi na tinatanong kung meron o wala dahil meron talaga. Ang tanong dapat ay kailan ba? Serve. Ayan. Ang ano nga dyan, baka hindi lang siyang may arrest warrant baka meron pang iba, di ba? Kaya yung isang senador nagsakit-sakitan na. Meron talaga. Kasi kung susundan mo simula nung sumisigaw tayo na ano tawag natin? Trililing, sundalong kanin. Yung sinasabi natin ganun, hindi tayo naniniwala sa kanya hanggang sa unti-unti, ayan, lumalabas yung mga sinasabi niya. Na nakikita natin kung sino talaga yung talagang merong mga kilos o mga galawan na tipong ibinebenta tayo sa China. Oo. Diba? Yung galawan yung mga exploration ng Duterte at China. Yung mga hanggang sa biglang sinabi ni Trillanes si Duterte ang first batch niyan. Mangyari, no? Yung mga DDS tumahimik Una, tawa-tawa pa sila nun Tawa-tawa pa sila, di ba? Yung hindi sila naniniwala na may arrest warrant Lagi nilang sinasabi sa akin, inaano nila ako dito, binabas nila ako. Hoy Mark, ano sinasabi mo? Na sino ba una? Si Buloy. Sige Buloy. Ano sinasabi mo na mahuhuli na si Kibuloy? Puro ka naman ganyan, mahuhuli na, pero nakalabas pa din. Isang araw nangyari nga, huli, arestado. No? Iyakan sila. Iyak. So, ngayon naman, ito naman yung ICC naman. Digong naman. Oo. Sabi ko, naku, mukhang may warrant of arrest na Digong. Ganun ulit ginawa nila. Oy, ano na naman sinasabi mo? Ayan, laya pa din sa Digong.
patawa-tawa pa sila, no? No, patawa-tawa pa sila. Ano, ang tagal naman niyang, warrant of arrest ni Digong. Ganyan. Nang nangyari na, iyakan sila. Iya ka na. So ngayon, etong kay Bato, wala nang nagsasabing ganun eh. Di ba? Wala. Wala nang nagsasabing ganun. Rekta na sila. Hindi na nagsasalita tungkol kay Bato de la Rosa. Pero duwag, takot eh. Takot. So, sabi niya, may mga sinabihan si Bato na, dapat harapin nila yung kaso niya. Ano ba sinabihan ni Bato na gano'n? Dapat wag siya magtago, harapin niya yung kaso niya. Sino ba yung sinabihan ni Bato na gano'n? Tapos applicable din pala sa kanya. Nakalimutan ko eh. Si Saldi ko yung sinabihan niya. Si Robin Padilla. No? Ang suggestion ni Robin Padilla, wag kumbaga hayaang ang pulis ang gumawa ng trabaho nila. Yung kumbaga in layman's term is magtago ka. Kaya nga di ba sabi ni Atty. Claire Castro, hindi naman yata dapat ganun yung payo. Ang dapat na payo ay sumunod sa batas. Oo, tama. Pero ang hirap ng sitwasyon ni Bato de la Rosa eh. Kasi base dito doon sa interview, ito yung interview ng mga ng mga gwapings, yung mga ano ba pangalan nito? Mga bengador. Oh. Si Vengador. Ayan. Sabi sa inyo, Mick Madi. Sabi sa inyo, Ito yung mga, sino ba nagpauso ng Mick Madi? Sino yun eh? Nyak ka ng nyak. Hindi kasi, ewan ko, wala ko na ibang naringgan nun eh. Kasi, nagbablog ako, tapos narinig ko si Bato de la Rosa. So, siguro, parang, alam ko sa akin nag-umpisa yun eh, no? Pero yun nga, no? Etong video na to, mga boss, hindi naman tayo sisitahin yung mga yan, no? Pahiram ng video na, Bengador. Kasi talagang, si Trillanes. At may sinasabi, walang kawala si Bato, no? Kumaliwaman o kumanan, nawala yata si kumaliwaman o kumanan si Bato de la Rosa, walang pupuntahan. No, pakinggan ho natin mga bossing, tsaka tayo mag-reaction lahat. Kala ko ba, sabi sa inyo, Mick Madi. Si Niolo, no? Isa sa host ng Birahan PH. Como Mr. Trillanes, ICC ka ng ICC. Sige, magkaknak ka ng naknak, sumama ka ba magpusas? Mick Madi. Mick Madi! Sarap na tawa na nila dun. Hindi kasi talagang kukutsain siya eh. Talagang babanatan siya eh. Tama.